Gusto nang ihiwalay ni Digong ang Mindanao. Ano yun mangyayari sa Pilipinas? Parang Northern Philippines and Southern Philippines. Parang North Korea and South Korea. Yun, ganun ba ang ating mangyayari sa ating bansa pagdating ng panahon? So yun nga ho, ang sinusulong nitong si PRRD, dating President Digong Duterte, at siya sinusuportahan ni dating Speaker Alvarez dyan sa Mindanao. So mahirap po itong mangyari dahil wala naman sa konstitusyon ang mga pamamaraan kung paano gagawin yan, at wala rin nakalagay doon na pwedeng gawin. So talagang mahirap yan, at sa tingin ko ay hindi yan papayagan ng mga nakaupo ngayon sa posisyon, sa pwesto. Pero bakit ba naisip ni PRRD yan? Ay siguro naramdaman niya na mukhang tumatamlay na ang kanyang popularidad sa buong Pilipinas, at talagang doon na lamang sa Mindanao ika nga ay mamamayagpag. Kaya naman kung inyong matatandaan ay doon siya nagdaos ng kanyang rally, na sinabayan niya nga itong rally ng PBBM administration na ginanap naman dito sa Luneta, Quirino Grandstand. At talagang dating Pangulong Digong ay doon na lang nagdaos ng kanyang rally sa Davao, kasi naroon ang kanyang naroon kanyang turf, naroon ang kanyang napakaraming supporters. Kasi kung dito niya gagawin niya sa NCR sa Manila, sa Luzon, eh baka hindi makakuha ng maraming tao. So anyway, noong panahon niya siguro ay dahil sa sikat na sikat, baka sakaling na isulong niya yan kung ginawa niya yung paghihiwalay ng Mindanao sa Visayas at sa Luzon at Visayas. Kasi nga noon, merong kahawig na sinusulong sa yung federalism, na kung saan ay magkakaroon tayo ng mga states, yan sa United States. Iba't iba doon, pinaghiwa-hiwalay halos, may sariling Supreme Court, may mga sariling senators, may mga sariling mayor ang bawat state. So yan ang sinusulong dati ni PRRD, at na isa pa nga sa namuno dyan, sumuporta sa kanya ay si retired Supreme Court Justice Renato Puno. Pero biglang inihinto ni Digong yung pagsusulong ng tawag dito, federalism. Siguro dahil sa na-realize na magiging decentralized ang power dyan. In other words, hindi pa tapos ang term niya noon, mababawasan talaga yung kanyang power dyan and influence kung sakaling natuloy ano pa noon siya. So siguro bigla siyang nauntog noon, kaya hindi na niya itinuloy ang federalism. Pero ngayon niya siguro na-realize, dapat pala itinuloy ko yung federalism. Siguro yun ang naisip niya ngayon, lalo pa ngayon binabagyo sila ang kanyang pamilya nitong ICC investigations. At kung totoo itong ating mga napapanood at naririnig, lalo na itong latest na pasabog ni Arturo Las Cañas, press na press to, hindi ito yung tipong napapanood natin dati mga old video clips na. Ito talaga bagong-bago ito, at binabanggit na rin niya si PBBM dito, at siya'y nananawagan na huwag magtiwala dito sa pamilyang Duterte. So sa akin palagay sa ngayon ay mahirap, ugong-ugong lang yan. Ngayon pang wala sa power, paano masusunod ng gusto niya na ihiwalay ang Mindanao? Kung ninais na yan, ay dapat noong siya'y nakaupo pa sa pwesto na kung saan talagang sinusunod siya ng House of Representatives at ng Senado, at lahat ng batas na ninais niya noon talagang sinusunod siya, talagang tiklop tuhod na sinusunod siya ng kanyang mga underlings, ng mga ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, Senate, Lower House. Minsan, sa tingin ko, pati Supreme Court, mga korte, talagang sunod-sunuran nung siya'y nakaupo. Ngayon, na bumaba sa pwesto, wala na. Talagang malaking power, malaking influence ang nawala sa kanya. Mahihiwalay ba ang Mindanao sa Pilipinas? Mahirap. Dahil ito pa ng PI or People's Initiative, nahihirapan na iyan pa kayang paghihiwalay ng Mindanao sa rest ng Pilipinas. Pero makaganda ba yan? Hindi natin sure, pero baka sakali, baka sakali makaganda, kasi sila na mga problema doon, yung kanilang mga Abu Sayyaf doon, mga hardliners, ng mga Al-Qaeda sympathizers, silang bahala doon. Ang rest ng Philippines, Visayas and Luzon, ay hindi na tayo mga problema, sila na lang doon ang bahala sa kanilang peace and order, di ba ga? So yun po ang ating tingin dyan. Mangyayari ba o hindi? Walang makapagsasabi kung yan ay mangyayari. Ang gusto mo yan ni dating Pangulong Digong.